Siguro lang, Lando, pinagtanggol tayo ng ating Diyos na makapangyarihan. Sagot pa dito ni Danilo. Danilo, kinabahan ako sa'yo, akala ko patay ka na eh. Kung kaya't imbis itutupad ako pa sana tong dala kong tandang. Hindi natuloy. Sa takot kong nakita kitang tinaga. Wika pa ng kanyang kaibigan. Tumawa lang naman itong si Danilo habang nagsasalita ng, Buning, takot ka bang makakita ng sugatan? Hay nako Danilo, hindi ako takot na makakita ng sugatan. Ayun lang manok, kahit hiwain pa yan sa harapan ko, hindi ako matatakot. Yung sayo iba na yan eh. Sabay hagalpakan sa pagtawa sila Danilo. Nang malapit na sila sa bahay nila Danilo, sasamahan pa sana siya ng kanyang mga kaibigan upang isalaysay sa kanyang mga magulang ang mga nangyayari sa liga. Pero pinigilan niya ang mga ito. Baka magalit pa ang kanyang mga magulang. At baka siya ay hindi papayagang gumala. Kaya naman lumihis na ng daanan ang kanyang mga kasama upang umuwi na rin sa kanilang kanyang mga tahanan. Pagdating nila Danilo sa kanilang bahay, ay nagulat ang kanyang ina dahil maaga itong umuwi. Dati kasi, tag-alas 10 na nang umuwi itong si Danilo. Nang nakapaghapunan na siya ay agad na siyang nagpahinga. Subalit hindi siya makatulog sa kakaisip sa mga nangyayari kung papaano siya hindi tinablan ng itak. Sa kakaisip ni Danilo ay hindi na niya mamalaya na siya ay nakatulog. Nang maya-maya pa ay nagpakita na naman ang misteryosong lalaki sa kanyang panaginip. Nagwika ito ng, Huwag mong kalimutan na sa oras na daladala mo ang binigay ko sa iyong mutya. Iligtas ka nito kahit sa unang uri pang kapahamakan. Wika ng lalaki hanggang sa may inabot itong bagay sa kanya na hindi niya mawari kung para saan ito. Tinanggap ito ni Danilo at nung tanungin niya ito kung para saan ay paunti-unti itong naglaho. Pagising niya kinaumagahan, laking gulat niya nang mararamdaman niya ang kanyang kamay na parabang ang bigat nito. Hinimas-himas pa ito ni Danilo sa pag-aakalang naipitan niyo ng ugat. Pero hindi talaga. Kaya naman hinayaan lang niya ang mga pangyayaring yon. Dali-dali siyang nagkape habang ang kanyang nanay ay abala sa pagpakain ng kanilang mga alagang manok. Habang siya'y nagkakape, tinanong niya ang kanyang ina kung saan ang kanyang ama. Sumagot lang naman ito sa kanya ng, Hay nako Danilo, para ka namang bago ka lang sa tatay mo eh. Madaling araw pa lang hila-hila na ng tatay mo ang kanyang mga baka, papuntang umahan. Kaya naman pagkatapos niyang magkape, ay sinundan niya ang kanyang ama sa umahan nito. Pagdating niya doon, labis na saya ang nararamdaman ng kanyang ama dahil unang bisis itong si Danilo na tumulong sa kanilang taniman. Makalipas ang araw na yon, ganun lang lagi ang kanyang ginawa. Sa iba pang mga araw, tuwang-tuwa noon ang kanyang mga magulang dahil naaasahan na itong si Danilo sa kanilang pamamahay. At yun naman ang pinagtataka ni Danilo. Nung una kasi, parang laging nakatuon sa kanyang mga barkada. Hanggang sa dinalaw si Danilo ng 3 niyang mga kaibigan. Pagdating nito sa kanilang tahanan, agad na itong pinapapasok ni Danilo. Paring Danilo, sa darating na linggo punta tayo ulit doon. Maglalaro tayo ng volleyball. At saka may mga manok din kaming dala. Kasi natuloy yung unang laban. Gawa ng natatakot kaming tinaga. Bago pa man matapos ang sasabihin nito, pinutol na ito ni Danilo. Shh! Huwag kang maingay. Andyan si nanay. Nang maya-maya pa ay lumapit ang kanyang ina habang bitbit nito ang isang malaking plato na may lamang inihaw na mais. Paglapit nito, kaagad naman itong nagwika ng, O mga iho, kumain muna kayo ng mais. Inihaw yan. Nagpaalam ba kayo sa inyong mga magulang na kayo tutungo rito?
Wika ng kanyang ina sa kanyang mga barkada. Sinabi lang laman ng mga ito na nagpaalam na sila. Maya-maya pa ay dumating na ang ama ni Danilo habang may daladalang isang galon na tuba. Paglapit nito sa kanila, agad itong nagwika ng, "Oy, andito pala kayo, Lando. Kamusta naman pala ang inyong mga tanim na mga mais nung nagdaang bagyo? Hindi ba nagsitumbahan?" "Yun nga, Manong Lino eh. Yung iba nga niluluto na lang namin para mapakinabangan." "Manong Lino, pwede bang makitagay sa daladala mong tuba?" "Oo naman. Kayo pa. Barkada ko din dati ang inyong ama ng aming kabataan. Pero huwag kayong magpakalasing ha. Baka pagalitan kayo ng inyong mga magulang pag kayo'y umuwi." Lumipas ang isang oras. Napakasaya ng kanilang inuman habang ang kanilang pulutan ay inihaw na mais. Nang malasing na ang mga kasama ni Danilo, nang magwika ang isa sa kanila ng, "Manong Lino, may anting-anting ba itong si Danilo?" Sumagot lang naman ang ama ni Danilo matapos ang pagyarok nito sa baso. "Paano mo naman yan nasabi, iho?" "Alam mo, Manong Lino, aksidenteng nataga itong si Danilo sa liig ng lalaki. Pinigilan pa sana ito ni Danilo, subalit huli na siya." "Ano? Nang papanong tinaga si Danilo?" Kung kaya't napilitang magpaliwanag si Danilo sa kanyang ama. Nang marinig ito ng kanyang ama, galit na galit ito. Susugurin pa sana yon ng kanyang ama, pero pilit nila itong pinigilan. Nang magpaliwanag na si Lando ng, "Manong Lino, yun nga tinaga si Danilo. Subalit hindi man lang ito tinablan." Nang marinig yun ng ama ni Danilo, halos hindi ito makapaniwala. Kung kaya't pilit silang nag-iiba ng kwentuhan para hindi lumala ang sitwasyon. Nang umalis na ang ama ni Danilo upang magpahinga na, nang magbulong-bulungan ang apat ng, "Ikaw kasi Boning napakakitab ng bibig mo." Wika pa dito ni Lando. Sumingit naman si Danilo dito ng, "Okay lang yun mga kaibigan. Mas maganda na malaman na rin ni Itay ang mga nangyari." Nang maubos na ang kanilang iniinom na tuba, agad nang nagsisiuwian ang kanyang mga barkada. Pero nagbibilin itong si Lando ng mga kataga ng, "Hoy Danilo, sa linggo ha, punta tayo ng sabungan. Para maiba naman, puro lang tayo balibol sabay talikod dito." Nang sumapit na ang araw ng linggo, 8:00 pa lang ng umaga ay dumating na ang kanyang mga barkada. Habang may kalong-kalong itong mga manok. "Hoy mga tungaw, ang aga nyo naman. Di pa nga ako nakaligo dito Andito na kayo. Maya-mayang 2:00 pa nga magsimula ang sabong." Wika dito ni Danilo. Kung kaya tumambay na muna ang kanyang mga barkada sa kanilang bahay habang inaantay nila ang pagsapit ng 2:00 ng hapon. Nang mag-12 na ng tanghali, nagsimula nang maglakbay ang pangkat nila Danilo papuntang sabungan. Nang makarating na sila sa sabungan, napakaraming tao noon. Mapapansin mo rin dito ang naglalakihan ng mga soundbox. Ito yung tinatawag ngayon na speaker. Na indikasyon yon na may magaganap na naman na diskuhan. Nang paglapit nila sa mga taong nagkumpulan, nakita nila ang mga taong nagsusungo ng kanilang mga manok. Si Danilo noon ay nakaupo lang yon sa malaking bato, habang ang 3 niyang mga kasama ay nakipagtapatan ng kanilang manok doon sa mga taong mayroon ding panabong. 1:00 pa lang ng hapon noon, pero makikita ang napakaraming tao na may mga hawak-hawak na mga tandang. Nakaupo lang naman itong si Danilo habang nagmamasid kung saan ang may kaparihang laki ng kanilang tandang. Maya-maya pa ay nasipat na niya ang 10 kalalakihan na kilala na may mga magagaling na mga manok. Tagabayan lang ang mga ito, pero dumayo yun sa kanilang baryo para lang makipagsabong. Pinagmasdan lang naman niya ang mga ito
dahil itong si Danilo ay hindi talaga mahilig sa manok. Nang sumapit na ang 2:00 ng hapon, itinigil na ang balibol. Bali ang balibulan ay gagamitin na naman sa tupada. Maya-maya pa ay lumapit na sa kanya ang tatlo at nagwika ng, "Pare, kinasahan na namin yung mananaring taga-ibang bayan." Sumagot lang naman si Danilo ng, "Kayo bahala. Kayo naman ang magsasabong eh. Pero mag-iingat kayo dyan dahil kilala ang mga yan sa ibang bayan na wala pang nakakatalo sa mga manok ng mga lalaking yon." Sige ikaw, dyan ka lang ba?" Wika dito ni Lando. Nang makabitan na ng bulang ang 2 manok, ay pumisto na sila Lando sa gitna ng tarian. Bale walang harang noon ang sabungan, sa gilid kung kaya't bawal ang bata ditong manood. Hindi na lumapit si Danilo ni Lando dahil kita naman niya ang mga manok kapag maglaban. Nakapatong kasi siya sa malaking bato habang katabi niya ang matandang lalaki. Habang si Lando nasa loob ng tarian, bago bitawan ang manok, nagpakalaskas pa yon sa lupa. Subalit biglang natigilan si Danilo nang masipat niya ang kanyang katabing matanda na panay silip nito sa hawak nitong kahoy na may butas sa gitna. Tinitigan lang naman ito ni Danilo sa pag-aakalang nasiraan ito ng bait. Maya-maya pa ay tumigil ito sa kanya habang nagwiwika ng, "Mga kasama mo ba yung nagbibitaw, iho?" Sumagot lang naman dito si Danilo ng, "Opo manong, mga kasamahan ko nga sila." "Batid kong hindi uobra ang mga manok nyo sa inyong makakalaban. Hindi nyo ba alam ang makakaharap nyo ay may mga anting-anting kontramalas?" Wika dito ng matanda. Hindi lang naman ito pinansin ni Danilo dahil nawiwirduhan na siya dito sa mga pinaggagawa ng matanda. "Batid kong hindi ka maniniwala sa akin, kaya halika, tumabi ka sa akin." Kahit ayaw ni Danilo na lumapit sa matanda, nagrespeto na lang siya sa paglapit dito. Nang makatabi na siya dito, ay inabot nito kay Danilo ang hawak nitong isang kapirasong kahoy na may butas sa gitna. Nag-alangan pa siya na ito'y tanggapin sa pag-aakalang pinagluloko siya ng matanda. Nang mahawakan na niya ang bagay na yon, nagwika ang matanda ng, "Sumilip ka sa gitna nito at itutok mo sa iyong mga kasamahan. Pagmasdan mo ang hawak-hawak na manok nito at dito mo makikita ang hinaharap ng mga manok ng inyong kasama." Nang sumilip na si Danilo sa butas nito, inasinta niya ang kanyang kasamahan. Subalit nang makita niya ang hawak nitong manok, ay wala ng ulo. Kahit hindi pa magsimulang maglaban ang mga manok, nakakapagtakang wala na ang mga ulo nito. Natulala lang si Danilo noon habang nakatingin sa kanyang mga kasama. "Pagmasdan mo ang laban, iho, kung ano ang mangyayari." Nang bitawan na ang 2 manok, maniwala kayo o hindi, ay nagsilaglagan ang kinain ng manok ng kanyang kasama. Hindi lang naman yon ininda ng manok ng kanyang kasama dahil matandang manok noon ang kanilang itinari. Pangalawang salpukan ay bigla na lang napabirig-birig ang manok ng kanyang kasama at nasubsob sa lupa at sumuka ng dugo. Nagulat noon si Danilo sa pinakita ng matanda, kung kaya't kinumpirma ito ni Danilo sa sunod na laban ng kanyang kasama. Bali kinabitan na ito ng bulang habang inaantay matapos ang laban ng isa nilang manok. Napailing-iling lang noon ang kanyang kasama dahil hindi man lang tumagal sa labanan ang manok nito. Upang kumpirmahin kung talagang makikita ang hinaharap ng mga manok ng kanyang kasama, "Batid kong nagdadalawang isip ka, iho. Sige, hayaan kitang manood dyan." Kung kaya't sumilip na naman si Danilo sa butas ng kahoy patungo sa kanyang kasama. Doon na siya naniwala sa matanda. Nakita na naman niya ang manok ng kanyang kasama na wala na namang ulo. Kung kaya't dali-daling tumalon itong si Danilo sa bato
na kanyang pinagpatungan. Agad niyang nilapitan ang kanyang kasama upang sasabihan itong iatras ang laban. Subalit nang makalapit na siya sa bakod ng tarian, nabitawan na ito ng kanyang kasama. Kung kaya't wala nang nagawa itong si Danilo, kaya naman pinagmasdan na lang niya ang magaganap na laban. Pagsalpukan ng dalawang manok, agad binugbog ang manok ng kalaban. Napasalagsag pa noon ang balahibo ng manok ng kalaban sa lakas ng pinakawalang atake ng manok ng pangkat ni Danilo. Pero ang pinagtataka mo dito, mapapansin mong hindi nasugatan ang manok ng kalaban dahil ang liksi pa nitong gumalaw. Nang makaganti ang manok ng kalaban, ay bumaon ang bulang nito sa likod sa manok ng kanyang kasama. Kung kaya't binunot ito ng taga-karyo. Nang iharap muli ang dalawang manok, tumuka pa yon kahit hinang-hina na. Pero kalaunan, lumulupaypay din ang liig nito na indikasyon na wala na itong buhay. Itinaas na ng taga-karyo ang manok ng kalaban dahil ito ang panalo. Nang matapos na ang laban, lumabas na ang kanyang kasamahan habang sinalubong ito ni Danilo. Paring Lando, batid kong wala talagang laban ang manok natin sa pangkat na yon. Kaya nga Danilo mukhang dinapuan yata tayo ng malas ngayon. Wika ng kanyang kasama. Sinagot lang naman ito ni Danilo ng, Pare, nilapitan kita kanina para iatras ang laban. Dahil may nakita akong hindi maganda sa inyong nakakalaban kanina. Mga dagunan yung mga taong yun. Anong dagon pare? Dito sa sabungan walang ganon. Siguro napuruhan lang talaga yung sa atin. Wika dito ni Lando. Habang ang dalawa nilang kasama, may isa pa itong daladalang manok. Habang pinagmasdan ang kanilang manok na tinanggala ng balahibo ng kalaban. Dahil ang bihag na yon ay kanilang manok na natalo. Ay lumapit na ito kila Danilo at tagwika ng, Lando, grabe yung tama ng manok mo. Wasak yung balon-balunan. Ito ni Danilo. Sinabihan lang sila nito na lumayo-layo na sa mga manok nilang patay na. Wala na umanong magagawa sila. Dahil wala na. Talo sila sa laban. Maya-maya pa ay lumapit ang tatlong lalaking kasama ng pangkat na yon. Habang nagwika ng, O mga Ginoo, ilaban niyo pa ba yung natira niyong isang manok? Sumagot lang naman si Lando dito ng, Partidahan niyo ako. Pag ako natalo, bigyan niyo ako ng kalahati sa aking manok. Kapag ako naman ang manalo, buo yung manok. Tumawa lang naman ang lalaki habang sumagot ng, O sige, papayag kami. Kahit 2 bulang pa ang ikabit nyo dyan. At sabay talikod na nagtawanan ang mga lalaking yon. Habang naglalakad papalis. Paring Lando, sigurado ba kayo dyan na ilaban nyo yung tira nyong manok? Oo pare, wala nang makapagpigil dito. Sagot dito ni Lando na gigil talagang makagante. Kung kaya't hinayaan lang yun ni Danilo at bumalik sa bato ng kanyang inupuan kanina. Pagbalik niya doon, sinabihan siya ng matanda ng, O iho, ano, ilalaban niyo pa ba ang manok niyo? Bakit hindi na lang ikaw ang magbitaw sa ruweda? Baka malay mo, ikaw ang may dalang swerte sa pangkat niyo. Wika ng matanda. Habang nakita ni Danilo nito ang pagmumukha nito na napakaseryoso, kaya natigilan si Danilo dito at sumagot ng, Wala naman akong alam dyan, Manong Ipagbitaw lang, hindi mo kaya. Subukan mo lang, alang-alang kasama mong gigil na makagante. Sabay halakhak dito sa pagtawa. Kung kaya't napaisip na dito si Danilo sa mga sinabi ng matanda. Sabihan mo yung mga kasama mo na ikaw ang magbibitaw. Sabihan mo din na sa kanan ikabit ang tari sa paa ng manok.
Kung kaya't para maabutan niya ang lalaking nagkakabit dito, dali-dali na siyang bumaba ng bato. Pagdating niya sa kanyang mga kasamahan, sinabihan niya ito ng, "Mga pare, sa kanan niyo ikabit yung tari." Napalingon lang dito si Lando habang sumagot ng, "Nako, Danilo, wala kang ang alam sa pagsasabong, tuturuan mo pa ako. Ano makatama yan kung sa kanan? Baliw lang ang gumawa niyan, Danilo." Wika dito ng kanyang kasamahan. Pero dahil sa pamimilit ni Danilo, papayag na rin niya ito. Nagbanta pa yon ng kapag sila ay matalo, kukunin ni Lando ang manok nila Danilo na nakatali sa kanilang bungon. Sabay sa pagtawa pa ng kanyang mga kasama. "Hindi, Danilo, biro lang yun. Ikaw pa ba? May tiwala ako sa'yo." Wika dito ni Lando. Paring Danilo, ikaw ang magbitaw sa ruweda baka sa iyong mga kamay. May swerte, di ba? Nung unang nataga ka, di ka tinablan. Baka malipat dito sa manok ko ang taglay mong kabal. Di swerte, di ba? Tawanan lang noon ang apat. Habang napawika dito si Danilo ng,